Jonas 4, verse 1 to 10. Jonas 4, 1 to 10. Sabi niya dito is, but it displeased Jonah exceedingly, and he was angry. And he prayed to the Lord and said, O Lord, is it not this what I said when I was yet in my country? This is why I made haste to flee to Tarshish. For I knew that you are a gracious God, and merciful, is slow to anger, and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. And the Lord said, do you do well to be angry? Jonah went out of the city and sat at the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade, till he should see what would become of the city. Now the Lord God appointed a plant and made it come up over Jonah, that it might be a shade over his head, to save him from his discomfort. So Jonah was exceedingly glad because the plant. But when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the plant so that it withered. When the sun rose, God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint. And he asked that he might die, and said, it is better for me to die than to live. But God said to Jonah, do you do well to be angry for the plant? And he said, yes, I do well to be angry enough to die. And the Lord said, you pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in the night. And should not I pity Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle, and so much cattle? Praise the name of the Lord. So, bago tayo magpatuloy, tayo ay manalangin. Hallelujah, we praise you, Panginoon. We glorify you. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe na iyong ibibigay sa araw na ito. We ask thee, O Lord, the wisdom and understanding. I ask thee, O Lord, anoint my lips, Panginoon, so that I can deliver your words according to your will, Panginoon. Lord, anuman mga hadlang nakikita mo, Panginoon, we ask thee, O Lord, your forgiveness, na nawa, Panginoon, ang kagustuhan mo ang siyang makita, ang kagustuhan mo ang siyang marinig sa umagang ito, Panginoon. O Panginoon, pinupuri ka namin at maraming salamat. And this is us in the name of Jesus. Amen. Tayo po ay pwede nang maupo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon dahil tayo ay nagkaroon na naman ng panibagong buhay at tayo na naman ay naparito para papurihan ang ating Panginoong Diyos. Tayo ay nagtrabaho ng 6 days at ngayon naman ay ibibigay natin ang ating oras para sa Panginoon. So bago tayo magpatuloy, maraming salamat sa buhay ng ating mga bisita from Larnaca. Welcome po sa Agape Shalom Ministry. God bless you po, mga kapatid. Ang ating pag-uusapan ngayong araw is the God's sovereignty or the authority of God. So, nabasa natin kanina yung about kay Jonas nung siya ay when God commanded him to go to Nineveh. The Lord has the authority. Ang otoridad ng Panginoon ay nasa sa atin dahil nga siya ang gumawa, He created everything in this world. So, siya ang may otoridad sa lahat
ng mga bagay, sa lahat ng mga ating nakikita, sa lahat ng ating mga ito man ay humihinga o hindi, ito ay lahat ay galing sa Panginoon at ito ay meron siyang otoridad sa lahat ng mga bagay. So, nakita natin dito na ang Panginoon ay sinabi niya kay Jonah na alam naman natin ang the book of Jonah, ang 3 araw na paglalakbay ni Jonah papunta sa Nineveh. Ang Panginoon ay binigyan siya ng inutusan siya ng Panginoon na pupunta sa Nineveh dahil ang Panginoon ay may plano sa great city, the great city nung time na yun, the city of Nineveh. Ang Nineveh po ay isa sa masasabi na wicked. It's a wicked city. Na wicked city is Assyrian Empire noon. So, mabigbig nga itininibe kat may isang kadangkulan nga syudad, but nasabi sa Biblia na it is a wicked city. So, ang Panginoon gusto niyang pumunta si Jonas para magbabala sa mga tao sa Nineveh. Ang Nineveh, ay sabi niya dito, ay meron siyang mga 120,000 na mga tao na nakatira sa syudad na iyon. Si Jonas naman, siya ay isang propeta na nabanggit dito na inutusan ng Panginoon. Pero makikita natin, sa lahat ng mga propeta, si Jonas ang kaiiba. Kung nababasa yun yung mga buhay ng mga propeta, si Jonas ang isa sa pinaka-kaiiba na propeta. As we can read naman sa kanyang libro na si Jonas ay naiiba sa lahat ng mga propeta. Titingnan natin kung bakit. Bakit si Jonas ay naiiba sa lahat ng mga propeta ng Panginoon. So, ang topic natin is the sovereignty of God or the authority of God. So sinabi natin na God has the authority. So meaning, God has the authority in our life, sa ating buhay, in our plan, in our will, and to our future, sa ating in the future. So, meron akong nasulat dito na God has the authority to our plan. Meron siyang otoridad sa ating mga plano sa buhay. So, makikita natin dito sa chapter 4 na kung babalik tayo sa previous na chapter, si Jonas ay imbes na pumunta sa sinabi ng Panginoon na pupuntahan niya, pumunta siya siya ay lumis sa ibang ruta. Hindi doon sa sinabi ng Panginoon na kanyang pupuntahan. So, ang ginawa ni Jonas, siya ay sumakay sa isang bangka or sa isang ship na papunta ng Tarshish. Imbes na pupunta sa Nineveh. So, doon pa lang, iniba na niya yung plano ng Panginoon. Kasi ang plano ng Panginoon, nandun na yung plano ng Panginoon. Kaya niya inutusan si Jonas. Pero itong si Jonas, meron din siyang ibang plano. Iba din yung plano ni Jonas. So, ang ginawa niya, hindi siya nag-obey. Pumunta siya doon sa ibang bangka, at doon siya sumakay sa bangka na papunta sa ibang lugar. So, ang ginawa niya ay sumakay siya doon at intarayan na iti Apo. Intarayan na di jay imbangan ni Apo Dios nga pangibaunan na kanya na. So he went to the other boat and doon sa gitna ng karagatan, ito ay nagkaroon ng bagyo, napakalakas na bagyo. Yun ang nangyari sa gitna ng karagatan. At ang nangyari doon ay lahat ng mga tao doon,
sila na ay nagpapanik dahil yung boat na ay wala na, parang ang isip nila, ang feeling na nila ay mamamatay na sila sa gitna ng karagatan dahil sa nangyayari. So ang ginawa nila, nagpanik na sila at nagdasal sila sa kanilang mga Diyos. Pero ganun man, hindi tumigil yung bagyo na nangyari. So sabi nila, titingnan natin kung sino ba ang dahilan nito. Sino tiga muna, no apay, kung nalagi tatawid dyan bangka. No apay nga mangyari, bakit ito ay nangyayari? So nakita nila doon, itong si Jonas. So sabi nila, nung nakita nila si Jonas, ada ni Jonas ijay nga maturog. Mahit itituturugan na ijay suli nga nakarelax. Hana nga bibiyaan mo niya iti what is happening around him. Eh hindi niya alam na lahat na pala yung mga tao ay nagpapanik na. So doon lang siya sa ibaba. Sabi niya doon na natutulog. So, sabi niya, ano ang ginagawa mo dyan? Sabi ng mga kasama niya doon sa boat. Anong ginagawa mo dyan? Gumising ka na at ikaw ay manalangin. Dahil tayo ay mamamatay na, sabi ng mga kasama niya. So, sinabi ni Jonas na, ni Jonas na noong sinabi iyon, doon niya na-realize. Sa time na yun, na-realize niya kung bakit iyon ay nangyayari. Na-realize niya na it is because he disobeyed. Dahil na-realize niya na iyon ay may dahilan. Hindi lang parang nature lang na nangyari, but may dahilan. So, alam niya agad sa kanyang puso. Alam niya agad na merong agad igam mo na, mapay nga agpanpanikon. Dagiti na tao, imbul lang daamin, dagiti karga di yung lahat ng mga karga nila, they are trying to remove everything sa inside ng boat para lang gagaan. Pero pagkus ay damor pa na parang tataod na ang kanilang bangka. So, nung sinabi nila yung kay Jonas ay doon niya na-recognize na dahil tinakbuhan niya yung utos ng Panginoon. So, kapag titingnan natin dito, sinabi niya na itatapon mo na lang ako, sabi niya. Itatapon nyo na lang ako at itatapon nyo na lang ako sa dagat, sabi niya. Pero yung mga tao, ayaw pa rin nila. Siyempre, naaawa sila na bakit naman natin itatapon. Pero Jonas insists because he knows already that it is his mistake. It is because he disobeyed. So, hindi na niya, sinacrifice na niya yung sarili niya na itapon nyo ako sa dagat para ma-save yung mga tao. Dahil sinabi niya yung dahilan, ako ay nag-disobey sa aking Panginoon, sabi niya. Dahil ako ay nag-disobey, kaya ito ay nangyayari. So, noong tinapon na nila si Jonas sa karagatan, nagkalma na yung weather. So, doon na-realize ng mga tao na totoo. So, anong sabi niya dito? Yung mga tao doon din ay nagpuri. Nagburi sila sa Panginoon dahil nakita nila yung instant na effect yung pagtapon nila kay Jonas dahil alam niya na because he disobeyed the Lord. So si Jonas, yung plano niya, gusto niyang ibahin yung plano ng Panginoon, gusto niyang ibahin. So ginawa niya yung sarili niyang plano. Kaya ang nangyari, nandoon yung disaster sa gitna ng karagatan. So makikita natin dito na dahil siya ay iniiba niya yung plano ng Panginoon, nagkaroon siya ng sa ibang words natin, nagkaroon ng parang yung sa Tagalog yung parang parang hindi naman sa dusa, pero nandoon
gitna ng karagatan sa kanya. So, ang nangyari doon, dahil iniiba niya yung plano ng Panginoon, pati yung mga kasama niya ay nadamay. Nakita natin na pati yung mga kasama niya sa loob ay nadamay. Hindi lang siya ang nagkaroon ng panic or panganib sa time na yun, bagkus ay pati din yung mga tao na nasa loob ng barko na iyon. So, makikita natin dito na ang plano ng Panginoon ay hindi kagaya ng ating plano. Dahil ang Panginoon ay siya ang Panginoon. Siya ang may likha sa lahat at siya ang may otoridad sa lahat ng ating mga plano. Pero ang nangyari dito is when Jonas recognized his mistake, yung Panginoon ay anong ginawa niya? Nag-send siya ng malaking isda na balyena na naglunok kay Jonas. So, kuna niya po Diyos kini Jonas, gabuta dahil iniiba mo ang aking plano, diyan ka muna, mag-quiet time ka muna diyan. So, Jonas stayed there for 3 days. He stayed there for 3 days na wala siyang, siyempre, sa loob ng tiyan, walang pagkain doon. Doon lang siya, and doon niya na-realize yung who is God. So, pag mababasa natin sa chapter 2, doon siya nagmuni-muni sa Panginoon. Sa kanyang quiet time, sa 3 araw, 3 days pa yun walang kain. Doon niya na-realize yung kung sino ba ang Panginoon. Bakit ba kasi niya iniiba yung plano ng Panginoon? Gumagawa siya ng sariling plano dahil ayaw niya yung plano ng Panginoon sa Ninive. Ayaw niya yung plano ng Panginoon sa Ninive. Ang plano niya ay iba. So, nag-disobey siya dahil ibiginiba niya yung plano na. So, sabi ng Panginoon, diyan ka muna sa tiyan ng balyena at diyan ka mag-isip-isip. Sabi ng Panginoon, so nag-stay siya doon ng 3 araw. So, pagbabasahin natin dito, tingnan natin yung magagandang sinabi ni Jonas sa Panginoon. Sabi niya dito, I called out the Lord out of my distress, and He answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice, for you cast me into the deep, into the heart of the seas. And the flood surrounded me. All your waves and your billows passed over me. Then I said, I am driven away from your side. Yet I shall look upon your holy temple. The waters closed in over me to take my life. The deep surround me, which were wrapped around my head, at the roots of the mountain. I went down to the land, whose bars closed upon me forever. Yet you brought me up life from the pit, O Lord my God. When my life was fading away, I remembered the Lord, and my prayer came to you, into your holy temple. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed, I will pay. Salvation belongs to the Lord. So, nagkaroon siya ng salvation, hindi siya namatay sa gitna ng karagatan. Dahil nagpadala ng Panginoon ng nagsalba sa kanya ng balyena. At doon niya na-realize yung kabutihan ng Panginoon. Doon siya nagmuni-muni at doon niya ibinigay yung papuri niya sa Panginoon na ang Panginoon ay walang sa kabutihan ng Panginoon. Kahit man makapantay, kahit man siya ay nag-disobey nga at iniba niya yung gusto ng Panginoon, pero still na ang Panginoon gusto niyang iparamdam kay Jonas,
gusto niyang ipakita na ang plano mo at ang plano ko ay magkaiba. So, nandun pa rin yung authority ng Panginoon sa plano ng tao. So, ang makikita natin dito na siguro kapag buti na lang at walang eroplano doon, siguro kapag eroplano ang sinakyan ni Jonah, siguro nandun siya sa may ulap na nakatingga sa 3 araw. Pero thank God, dahil sa balye na siya, kaya doon siya sa may gitna ng karagatan, doon siya i-restore ng Panginoon sa 3 araw na pag-i-stay niya doon. So, pinakita ng Panginoon na still na yung plano niya ay na yun pa rin ang siyang mapangyari, na hindi yung plano niya. So, yun ang ipinakita niya kay Jonas. At ang ikalawa ay yung the authority of God over our will. Ang Panginoon ay may otoridad sa ating mga plano at meron din siyang otoridad sa ating mga kagustuhan. Kung babasahin natin dito sa may chapter 4 verse 3, sabi niya dito is, "Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live." And the Lord said, "Do you do well to be angry?" So, Jonah went out of the city and sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under in the shade till he should see what would become of the city. So si Jonas, ang Panginoon, dinala pa niya rin doon sa city of Nineveh. So, napangyari pa rin yung kagustuhan ng Panginoon na pumunta siya doon sa Nineveh. So, iniluwal ng malaking isda si Jonah doon sa may gilid ng seaside. Kaya, ginawa niya yung sinabi ng Panginoon. So, Jonah went to the city and preached what the Lord want na message sa Nineveh. So, nagkaroon ng repentance dahil sinabi ni Jonah sa mga tao na kayo ay repent, sabi ni Jonas. Repent. If hindi kayo magre-repent, sabi niya na sisirain ng Panginoon ang syudad na ito, sabi niya. Nuhan kayo agbalbaliw, dadaulan niya po dagitoy nga syudad kunana. So the people nag-respond sila. So nag-repent sila. Sabi niya dito na yung hari inusog na DJ Rubana as a king, and he humbled himself. Sinabi niya na lahat ng mga tao ay mag-fast, magpanalangin at humingi ng kapatawaran. At ang nangyari dito ay pinatawad sila ng Panginoon. Hindi niya yon sinira. Pero itong si Jonas, still na kahit na yung plano ng Panginoon ang nangyari, still na yung will niya, ini-insist pa rin niya na makikita natin na ipilit na, DJ kayat na. Sabi niya dito nga, napan DJ igitibaybay, he went to the seaside and waited to see the destruction of the city. Gusto niyang makita yung pagsira ng Panginoon. Nakita na nga niya na pinatawad ng Panginoon. Sabi niya kay Panginoon, sabi niya sa Panginoon, kunak tumag, wala na itiyabo, kunak tumag nga tahawanong, dagito yung tattao, taamog nga si kakat Diyos ka man nga asih, because I knew, sabi niya dito, I knew that you are merciful. Isungarod kunana, that is why I ran away. Isungahanak na tinumpan. Gabuta ang muk nga dagito nga natatao ko kasyam pana ni Jonas. So sabi ni Jonas, nandoon yung nagre-rebellion na yung puso niya.
ito na naman si Jonas, gusto na naman niya yung kagustuhan niya ang siyang masunod. Impilit na lang ano di plano na, ngahanin nga natong palon, ipilit naman yung DJ pag-ayatan na nga mapasama. Pero nakita niya, the Lord, sabi niya, isang marud nga timbaraya ko na niya. Taamok nga pakawanang dagiti nga tataon do adda nga pakawanda. Mana ni Jonas itiyan. Sabi niya is, he even prayed a selfish prayer. I will call it a selfish prayer kasi sabi niya sa ibang translation like, please take my life. Uray mataya ko kung nanangin niya ang Diyos. Uray mataya ko no haan nga matungpal dijay kunak nga mapasama. No haan nga matungpal dijay pagayata. So dito kung makikita na ang the prophet Jonas is kakaiba sa lahat ng mga prophet dahil ipapilit na dijay kaya na pinipilit niya yung gusto niya sa Panginoon. So sabi niya is uray mataya ko. Kahit na kunin mo na Lord ang aking buhay kung ang aking kagustuhan na hindi mangyayari. Yung prediction ko, sabi niya, yung prediction ko ay hindi mangyayari sa syudad na ito. Malaki yung galit ni Jonas sa Nineveh, yung anger niya, yung hatred niya. Kasi yung city of Nineveh, yung mga tao sa Nineveh ay they will mock the Lord. Minamak nila yung mga Israelites, yung Panginoon. So, ang Nineveh ay kaaway ng mga Israelite. Kaya nandoon as in yung hatred niya na gusto niya na maparusahan yung mga Nineveh. Gusto niya yung judgment na mapangyari. Pero, even to our enemy, meron plano ang Panginoon sa kanila. Mahal ng Panginoon even yung mga taong galit sa atin. May pag-ibig ang Panginoon dahil ang Panginoon, God is a just. So wala siyang iniiba, lahat ay may pag-ibig ang Diyos. Kaya when Jonas prayed this selfish prayer, he even prayed para lang ma-fill in yung desire niya ba, yung kagustuhan niya na mangyari dahil nandun yung anger niya. Nag-obey siya na mag-preach but the heart is not there. Sinunod niya yung sinabi ng Panginoon, pumunta siya, nag-preach o agbalbalo kayo o nagbalik na kitita tao, pinakawan niya ang Diyos. In his heart, he still want the destruction. He still want the revenge sa puso niya. Sometimes sa atin, kung nakakaramdam tayo ng anger or na-upset tayo or yung mga iba ay nakagawa sa atin ng kasalanan, nasasambit niyo ba yung mga curses na mga hindi maganda kagaya ni Jonas? Nasasambit ba natin yun? Yung minsan dahil sa we are full of anger, we are full of hatred. He even wish yung mga distraction sa mga ayaw sa atin or sa mga galing sa atin. Pero ang Panginoon ay hindi yun ang kanyang kagustuhan. Sometimes tayo ay nakakalimutan natin na ang Panginoon ay, kung mahal tayo ng Panginoon, mahal din niya yung mga iba. Kung mahal niya yung iba, how much more sa atin? So, sabi niya dito is, Jonas even prayed. Takno lang ipilit na ni JD, kaya't na, just to insist what he wanted. He even wished to die. Sabi niya dito is,
when he wanted to see the destruction of the Nineveh, he sat on the seaside and he waited to see the destruction of the city. Pero nung siya ay umupo sa seaside, mas masyadong mainit. So ang Panginoon nagpadala siya ng, anong sabi dito? Ng shade para malinungan, tapno malinungan lang ni Jonas. And Jonas was very, very pleased. Nasiyahan si Jonas. Naragsakan iti rignanata. Habang agururay, iti distraction, iti kabusor na, malinlinungan. Nandun yung comfort niya while waiting sa kanyang revenge. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Nagpadala siya ng uod, inuod at nawala. Nakakaroon man nga, nagungod ni Jonas na mas lalo na naman siyang nagalit. Pero makikita natin dito na the Lord is very patient kay Jonah. Gusto niyang maintindihan ni Jonas kung bakit. Sabi niya dito, basahin natin dito na, do you do well to be angry for the plant? And he said, yes, I do it to be angry and angry enough to die. Wagasam. Wun! Suna ni Jonas, ipilit na lang tayo di Apo. Nga, wun, makaunguta, suna na, nga, uray, mataya ko, suna na kini Apo doon, ipipilit na di Jay kayat na. Kati kayat nga ron ni Apo Diyos. Di Jay, makita na nga, agbaliw na di tao. Kapunta ay ayat na, even the city of Nineveh. Nangahayag na he can destroy the Nineveh in just a snap. Pero ang sabi nga sa Biblia na ang Panginoon ay he is a just. Meron siyang he is a just God. So still na gusto niyang bigyan ng warning yung mga tao, kaya yun ang ginawa niya. And he even can pwede din niyang parusahan si Jonas sa kanyang attitude in just a snap. Pero ang Panginoon, he was very, very patient. Gusto niyang Jonas to understand yung otoridad ng Panginoon over his will. Na hindi yung kagustuhan niya ang nangyayari, pero ang kagustuhan ng Panginoon. But he still na binibigyan siya ng, tinuturuan niya si Jonas para yun ay ma-open yung mind niya at maintindihan niya. Kaya siya nagpadala ng comfort kay Jonas, pero siya din ang nag-alis. Yun ang makikita natin dito na he gave the comfort, but he also removed. At doon mas lalong nagalit si Jonas. Nakakaro imbis nga kuna na kumaitiya po nga Apo Diyos, sika itinantag sika matlang di mangikat yung ni Jonas, kuna na manon uray mataya kun, kuna na manon ibaga na manon nga uray kanong matay manon isuna gabuta inikat ni Apo Diyos jay comfort nga integ na. But the Lord said that gusto niyang ipaintindi kay Jonas kung bakit niya pinatawad yung mga tao sa Nineveh, na kung bakit niya ginawa yun, kung bakit hindi nangyari yung kagustuhan ni Jonas na masira at mamatay yung mga tao ng mga nandoon sa syudad ng Nineveh. Nasabi niya is, you pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. Should I not pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know the right hand from their left, and so much cattle? Sabi ng Panginoon kay Jonas. So, we will see here na ang Panginoon ay meron siyang gustong ituro kay Jonas. So makikita natin dito nga even sa ating buhay,
ay hindi natin pwedeng ipilit yung ating kagustuhan. Kung minsan ay pinipilit natin ang ating mga ini-insist natin sa Panginoon. But as we can see here na gusto ng Panginoon na ituro sa atin na meron pa rin siyang otoridad sa ating kagustuhan. Yun lamang ay if we recognize and if we accept na siya ang may otoridad sa ating kagustuhan. But the Lord, sabi niya ay, we know that the Lord is also give us the free will. Meron siyang otoridad sa ating will, pero still na nandoon pa rin yung free will natin kung i-recognize natin at i-accept natin yung otoridad ng Panginoon sa ating buhay. Kasi ang Panginoon, pwede naman na niyang ilagay sa isip ng mga tao na maniwala na lang tayo at hindi na natin kailangan yung mga ngaral or but He give us that free will. Nandoon yung kagustuhan ng Panginoon na it is from our heart na sundin yung kagustuhan niya, na gusto niyang mapangyari sa ating buhay, hindi yung ating kagustuhan. So sabi niya dito na ang kagustuhan ng tao ay iba sa kagustuhan ng Diyos. Dahil ang tao, kung minsan, we are just more on sa ating emotion, inaalagaan natin yung ating mga emosyon, yung ating mga galit, ang ating mga hindi nakakaaya sa Panginoon. Pero ating natutunan dito na gusto ng Panginoon na i-recognize natin. When we see here that Jonas already knew, alam ni Jonas na ang Panginoon ay ganon, di ba? Sabi niya na kapag babalikan natin ito, sabi niya, I knew that you are a merciful God, but he failed to understand. Hindi niya naintindihan ang Panginoon, pero alam niya. Minsan alam natin ang hindi gusto ng Panginoon, pero ipinipilit natin ang ating kagustuhan. At kung minsan ba ay inaano natin yung parang iniiba natin para lang ma-fit, di ba? Para lang ma-fit sa ating kagustuhan. Alam natin na ang Diyos ay managpakawan, iti Diyos kat manag-aasyo, iti Diyos kat kunanan dito nga slow to anger. The Lord is slow to anger. We know that the Lord, but we fail to understand like Jonas. Jonas knew but he failed to understand. Kaya nangyari yung mga ganito na itapon siya sa dagat, kinain ng uod yung kanyang comfort na ibinigay ng Panginoon. It is because gusto ng Panginoon na maintindihan ni Jonas. Dahil ang Panginoon gusto niyang intindihin natin ang otoridad niya sa ating buhay. We just need to accept, we just need to recognize, and we just need to submit sa ating Panginoon yung ating mga plano at kagustuhan ng Panginoon, hindi yung mga will natin. So we can see here that the will of God is different sa will ng tao. So next, the authority of God to your future. May otoridad ng Panginoon sa ating kinabukasan or iti masakbayan tayo. Iti Dios, ada
na iti Nineveh kat ada mga isalahan. So we can see here that how much more na sa atin ay meron din siyang plano sa atin in the future, sa future ng tao. Ang tao minsan ay ang atin lamang pinaplano at kagustuhan at tinitingnan ay yung about sa makamundo na nagpapatingga man, iti Ilocano mga nagpapatingga. May hangganan yung plano ng tao, pero ang plano ng Panginoon sa future ng tao ay everlasting. Hindi lang dito sa ating lupa. Alam natin na meron lang tayong destinasyon sa mundo ito. Either heaven or hell. So, the future na naghihintay is either hell or heaven. So, yung plano ng Diyos sa atin ay to be with Him. Mapunta sa heaven. Ang plano ng Panginoon sa ating future is to be in Jesus in the finish line. Hindi yung nasa kalagitnaan tayo at hindi na natin matatapos yung race natin sa Panginoon. So, the God's plan for our future is to be with Him forever. Yun lamang ay nasa atin yung choices. Tayo lang ang may choice noon kung tayo ba ay magpapatuloy or hanggang doon na lang tayo sa gitna or sa before the finish line. The Lord wants us to be with Him forever. Kaya nga tayo ay nandito. Kaya nga tayo ay di ba siya lamang ang dahilan, I believe, kung bakit tayo ay nagtitipon-tipon dahil naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa Kanyang promises, na ang Kanyang promises ay everlasting life. Siguro sa lahat naman nandito, wala yung, I don't know, wala yung bahala na. But we need to understand that we have to finish the race hanggang sa matapos ang hanggang sa pagdating ng Panginoon. So ang goal natin sana ay makita natin yung plano ng Panginoon, yung will ng Panginoon sa ating future. That is the life na walang hanggan. Na hindi yung kagaya ng buhay sa makamundo. Kung titingnan natin yung buhay natin everyday, every morning we wake up, every morning pumunta tayo sa bus, sumasakay sa trabaho, 6 days. So ang haba ng ibinigay ng Panginoon sa atin para magtrabaho para sa ating ikabubuhay sa mundo. Pero minsan, even me, this message is not lang sa atin but also for me. Na gusto ng Panginoon na ang Kanyang plano ay mapangyari sa buhay mo, sa buhay ko. Ang will ng Panginoon ay mapangyari sa buhay mo at sa buhay ko. Ganun din sa ating kinabukasan sa future. Na ang future na yun ay yung buhay na walang hanggan. Binibigyan lang tayo ng Panginoon ng chance. Gusto na ng Panginoon na anytime. Pero kagaya ng Nineveh, gusto niya, still nag-send pa rin siya ng warning sa mga tao. So, the Lord is still warning us na magpatuloy tayo, na we continue to seek what is His will, what His plan, to accept yung kagustuhan niya sa buhay natin. Kasi kung hindi natin matatapos ang
nagwi-wave yung future natin na everlasting. Na yung promises ng Panginoon sa everlasting ay walang hirap, walang stress, walang mabibigat na trabaho. Doon lamang ay magpuri at magpuri at magpuri sa Panginoon. Magkanta, magpapuri sa Panginoon. Just bowing to the Lord. Yun lang ang ating gagawin. So ano ba ang dahilan natin pa kung bakit hindi tayo magpatuloy? Just continue with the Lord. Patuloy lang tayo. Marami man mga hadlang sa ating pagpapatuloy. Kaya we have to masabong nga kita ang tayo mo yung mga distraction ng enemy sa atin para hindi tayo hindi natin mahantan yung future na inihanda ng Panginoon. Ito ay inihanda na ng Panginoon, is waiting. Yun lamang ay binibigyan lang niya ng chance ang lahat ng mga tao. So, nandito na tayo. So, meaning, we are already called. Nandito na tayo. So, hindi na, nandoon na yung magpatuloy na lang tayo. So, ang Panginoon, hinihintay niya yung mga iba pa na sana ay lahat ng mga tao. So, paano yung mga tao kung walang mag-isisend na kagaya ni Jonas na magbibigay ng warning? But we also have to obey with the heart. Hindi yung, sige, hintayo ag kasaba ng J puso, awan gan, ijay. You don't have the heart to win souls. So meaning na nag-uubay ka lang, kagaya ni Jonas. Jonas did, he preached, but his will in his heart is full of anger, nandun yung revenge na nag-rebel pa rin na ayaw pa rin pala niya na pati yung mga tao na yun ay masisave. Pero ang gusto ng Panginoon ay begin to obey with the heart. Nandun yung puso natin. Kasi kung hindi natin sasamahan ng pag-ibig, yung totoong pag-obey sa Panginoon. Kung nakinig kayo kagabi sa preach ni Pastor Gerald na go away from me, sabi ng Panginoon. Hindi mo kayo kilala, oray nung ibagbagayong napang kami mong nagkasaba, napang kami mong nagsirbiyak mong kinya, muwapo, ngang muna niya po Diyos, hangkang ang so masabon nga absurd iti Diyos na adaan iti ayat na iti pulpulo. Nga saan lang, it's not just to please the people, just to see, just to show that you are doing, but the Lord looks in our heart. Tinitingnan ng Panginoon ang ating puso. So even na madami kang sakripisyo sa ministry, ugbaw day ta iti Diyos. Unga kunada, it's empty for the Lord. So let us serve the Lord with joy and gladness. Gusto ng Panginoon na tayo ay mag-serve ng may kagalakan. Amen. Ng may happiness habang tayo ay hinihintay yung promise ng Panginoon na kanyang pagdating. Kasi nga di ba kapag nandito tayo, nag-serve tayo, we do this ministry, kung para ng tatlo lang makuna na aramidam, but the Lord sees your heart. So, yun ang gusto ng Panginoon na ibarating sa atin sa umagang ito. So, praise the Lord. At sana ang plano ng Panginoon, ang will ng Panginoon ang siyang mapangyari sa ating buhay. Let us just